Magandang umaga pa rin po. Ako po nandito sa plaza pa rin. Nandito ako sa Central Terminal. Galing ako sa Barangay Hall kasi yung kapitbahay ni Ate Utay na tumulong sa kanya dati ay kinausap ko. Hinanap ko rito sa plaza. Kaso may inaasikaso siyang para sa solo parents ng kanyang anak. Tapos si Tanod Badong naman ay hindi siya duty ngayon. Naandun nga, nakita ko nasa kanilang tindahan. Kaso tao naman sa tindahan, hindi makakaalis. So may kiraan po. Marami tayong kamoy. So ayun, hindi ako pumunta ako sa Barangay Hall ay wala naman pwedeng sumama sa akin. Ate baby, saan ba dadalhin yan? Teka. Tatawagin ko na lang ano ko. Hindi mo na ako natatandaan, Ate baby. Hindi na, ulyado na. Tandaan na eh. At 7 na ko eh. Oo. Ano? Kakasama tayo nagtitinda sa palengke dati. Ayaw, dati nga. Salamat din niya ako kunin ano ko. Saan ba bahay nyo? Eh, sa likod. Sa likod pa doon? Oo, sa baba. Sa baba? Ay, ang dami pa palang bahay dito. Ang dami ma. Doper! Doper! Ate baby, tawa. Ay, dito ba delikadong ikaw ay madulas dyan? Kaya nga eh, ako nga ipagawa na ng kapatid ko ng kwarto rito eh. Sa kapatid. Kay Lani ba to? Ay. Ang ingay eh. Kapatid ko nandito. Kay Lani ito. Ayun. Ayan mga kapatid ko yan mga yan. Hello po. Ayun, meron ka, diyan ka na natigil. Pasok ako dyan. Dali lang. Diyan ka pala. Pupunta ako dito kay nanay, kay Ate Utay. Wait lang, dito lang, sa Banaba. Doper! Sa ano ko nisip? Hindi, nagbablog ako. Ayun dito palang bahay niyo. Doper! Teka ate baby, tulungan na lang kita magdala nito. Mahirap magbaba. Kukunin ano ko dito. Huwag na anak. Gusto kong pumunta doon. Ay, huwag na madulas ang daan. Nagbablog ako sa wait ha. Ito, dinulungan ko lang magbuhat sa Ate baby, papakuha daw sa anak niya. Kukunin ng mga anak. Ihahatid ka ako kita doon sa inyo. Mahirap ang daan doon. Mahirap madulas. Baka mawala. Hindi, okay lang. Kung ikaw nga nakakaya mo, nakakababa ka pa doon. Ay, Nakakababa pa ako dyan. Nakita ko sila. Diyos ko po, ang liit din ng daan. Doper! Ayun. Alin ang bahay nyo? Ito ang bahay nyo? Ha? Oo, Yan ang bahay nyo. Ayan pala si Robin. Si Robin. Thank you. Ayan ang bahay nyo, itong nasa babang ito. Amin yan. At least yan na lang, hindi na pababa pa. Bababa pa konti. Meron pa konti. Madulas kaya hindi ako pwede mag-ano. Oo. Sila pag may mga karga ko, sila nabubuhat. Oo, hindi. Malalaki naman mga anak mo Kaya na yan. Kaya lang, sa bagay, mabuti nga dito. Gawa na ng kapatid mo sa kwarto kasi dyan. Para hindi ka nabababa doon. Sabi niya, pwede ka mang bumaba sa araw, pero sa gabi hindi ka Oo naman. nga. Baka madisgrasya ka na dyan. Ito, anak natin baby si Robin, yung dispatcher dyan na napakasipag sa jeep. Ayan, din siya, member din siya ng PWD. Operado naman siya. Oo nga. Pina-opera ko yan, kaya hindi makakalakad. Bagong opera? Dati, nung kaya, bagong pa lang siya. Hindi ko Anong dahilan? Bakit nga Nahulog siya dyan sa likod ng bahay namin. Nanay ko di ba nagkakantinong araw? So, ibig sabihin, diyan siya nahulog. Yung spine. Buti nga, nakakalakad siya kahit ganyan. Hindi ko nga pina-opera dahil iniisip ko rin yan. Kasi pagdating ng oras ako mapapikit, kawawa naman siya. At least ngayon, malakas kumita yan. Laking tulong sa'yo yan. Tubig ilaw siya. Oo, tingnan mo.
Punta tayo dito sa kapatid ko. Teka, sige, ako'y po. Ay, pusa. Malalim pala. Pupunta ako dito kay Ate Utay. Ay, Utay, o nga, nandun. Hindi ka Sam, makatayo. saan ba ang bahay noong nanay niya? Ayan, ako, Ate Baby, nabahala ka pa. Okay lang. Tuturo ko na lang yun. Diretso mo yun doon, yung, di ba nakikita mo yung milo ng plastic? Oo. Papasok ka roon. May papasok pa sa loob. Okay, sige, sige. Thank you. Thank you, Ate Baby. Oo nga pala, See you kasama next kita time. doon sa tindahan na. Next time. Ito. Okay. Salamat. Lapas na lang Ay, konti. may baby. Yan, shout out dito. Hindi, pagkalibing yata. Pagkalibing. Ay, Hindi wala sa kasama doon, wala pang ilaw. wala silang ilaw. Pinutulan nga sila ng ilaw. Oh my. Tinanggalan. Kasi gawa ng Hello po. gawa ng... Sabi ko, bakit naman ganun? Alam namin sakit ng tao dito, Oo. tatanggalan nila ng ilaw. Kanino ba nakakabit ng ilaw? Wala sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Tapos na tinanggal Oo. ka. Baka Ay, wala siyang kasama. Di ba nasunog mo yung lamesa ng gawa ng kandila? Ay, Diyos ko po. Paan na lang ang natira ng lamesa. Hala, mabuti hindi nasunog sa ating utay. Kasi hindi kayo mahusunog. Wait. Oh my God. Yun, punta mo na lang to. Oo. Ibig sabihin, muntik na talagang masunog pala. Oh my God. Tapos wala siyang kasama. Wala, siya lang. May gitna lang may nagsabi doon na ano. Buti may mahamalay na may nasusunog. Nakakaawa naman. Ayan, pupuntahan ko muna. Thank you. Si Ate Utay. Kauwi lang. Itingnan ko muna. Ayan, naku, kawawa naman. Muntik na palang masunog kasi pinutulan. Siguro hindi nga nakakabayad. Pinutulan ng kuryente ng kapitbahay. Ayun, nagsindi ng kandila tapos naiwanan. Dito ba? Dito? Ito. Ito ang daan. Wait lang. Dito. Ito pala, wait. Ito. Tao po. Tao po. Ito ang kanilang bahay ni nanay. Hindi siya? Di siya. Yung nanay ni Ate Utay. Nay! Gandang tanghali po. Tanghali na nga ba? Nay, pwede ako pumasok? Balita ko andyan daw sa Ate Utay. Nakahiga. Pwede po akong pumasok. Ayan. Salamat ate. Thank you po. Ito yung bahay ninyo. Ayan. Tuloy-tuloy po ako. Ano nangyari na? Ay, eto pala si Ate Utay. Ay, bakit? Diyos ko, Lord. Hindi na nakahiga. Ang sapin ay karton. May sapin nung pagya na inalis. Ay, Diyos ko, Lord. Ayaw niya. Mainit daw. Ayan, Diyos ko po. Ayan, nakasiksik na si Ate Utay. Bakit? Sino po ang kasama nyo dito? Napasok ko yung dalawang bata. Si Marlon. Tsaka si Grace po at tsaka si Aaron. Nandito na din po sila. Oo. Ay, may kwarto pa po sila doon sa loob. Opo. Tapos si Marlon dito din. Oh. Ay, ano po itong mga to? Mga damit ninyo? Mga damit ho nila yan. Oo. Diyos ko, Lord. Nakakuha din pala kayo ng ayuda. Ay, kumusta po si Ate Utay? Ayan. Diyos ko, Lord. Nakatunganga. Ibig sabihin po dyan lang siya. Hindi ko maitaas doon ay nababaho naman pag itinataas. Ayan po, Ang ano ni Ate Utay dito. Ito po yan,
1, 2, 3, 4. Apat na unan ipinatas ni nanay dyan. Tapos sinapinan ng kumot para mahigaan sana ni Ate Utay. Kaso mas gusto daw ni Ate Utay dito sa baba. Kasi nga, ayan medyo tagilid nga at saka mainit sa likod niya yan. Kaya siguro ayaw niya doon. Ate Utay, kumain ka na? Kumain ka na? Kumain na ho yan. Hindi po siya talaga nagsasalita kahit kausapin nyo. Nagsasalita ho pagka gusto. Ate Utay, kumain ka na? Ha? Sagot. May gatas pa po siya, Nay. Yan, si nanay ay inuubo na din. Dapat kayo ay magpa-check up din, Nay, kahit sa health center. Naman ako kung iniinom na gamot. Kasi po, mas maganda po kung di ba mo may libreng x-ray? Galing ako sa center, binigyan ako ng gamot. Ibig sabihin di ba po merong libreng x-ray? Dapat po kayo ay magpa-x-ray kasi po nung ako'y inubo, 2 beses po ako pina-x-ray para po makita kung ano itsura ng baga, para po malaman kung anong dahilan ng ubo. 2 beses po ako nagpa-x-ray dati para po lang sa ubo. Wala na ho ngayon nata. Dati po meron, sayang, dati kayo dapat nakapagpa-x-ray. Pero malay nyo, ayan na may manunood po dito sa atin, baka po may gusto kayong hingi ng tulong o kung sino man po ang nakakapanood, pwede po kayong humingi ng tulong, malay nyo may makakita. Sige po. Sige po, Nay. Ano po ang gusto nyo sabihin sa mga manunood? Humingi po kami ng tulong ba po ng anak ko sa akin. Ito po ang kalagayan kasi na Ate Utay. Si nanay po, ang tingin ko ay may sakit. Para sa sakit nyo po, baka po gusto nyong humingi ng tulong para kayo makapagpagamot, makapagpa-x-ray, para malaman kung ano talaga yung sakit nyo. Wala naman ako nararamdaman, yung ubo Ubo lang. Yun nga po, ang ubo ko po kasi ay iba-iba po ang dahilan. Tapos si Ate Utay, ang tingin ko ay parang ang kamay ay magapa din. Hindi na ho. Hindi ba siya naliligo? Naligo ho yan. Naliligo siya, pinapaliguan nyo. Paano pag pinapaliguan? Hawak ako namin. Ay, dinadala nyo sa banyo. Dito po. Dito nga pala yung banyo nyo. Bakit baliktad? Dito, nandito sa labas ang gripo. Ayan dito. Masikip din dito, Nay. Paano nyo na yan, nakaupo? Naupo namin sa batya. Tapos dito na rin ang kusi. Ito po ba ay hanggang dito lang? Hanggang dito lang po ang dingding nito. Hanggang dito lang, walang kwarto doon. Hindi, iba na ho yan. Iba na. So, sina Marlon po, saan natutulog? Doon ho sa kwarto. Ito po, ito. Ayun, may higaan doon. Tama po ba, Nay? Higaan nga yun? Oo. Ayun may higaan doon. Doon si Marlon. Yung 2 bata po, saan natutulog? Doon ho, pagka wala si Marlon, doon sila natutulog. Pagka nandito si Marlon, dito sila. Dito kayong 4. Siksikan kayo dito. Paano po ang higa ninyo kundi pa ganun na? Ayan ayan pa sa mga makakakita po dito sa video na ito. Ito po ang kalagayan nila nanay. Si Ate Utay po na dating pinupuntahan ko doon sa baba, sa malapit na sa ilog, namatay po yung asawa niya. So wala na po talagang mag-aalaga sa kanya doon. Kinuha ni nanay, dinala dito, iniuwi dito, pati yung apo nila at saka yung anak dito na tumitigil. Kaya lang po, ito pong lugar na tinitigilan nila ay parang nasa 1, 2, 3, 4 5 meters to siguro 5 by 10 meters ito. Kaso, syempre, may mga gamit pa sila. Pero alam nyo nanay, kung maayos lang tong mga gamit,
medyo magluluwag kayo ng kaunti dito. Doon ho yung natulo. Malakas yung tulo doon pag naulan. Kaya ho din. Ayun, malakas ang tulo doon, kaya dito na lang ang gamit. Oo, kasi ayun no, mga walang laman doon kasi ayun. Nanay, ipapakita ko lang po ha. Ito po yung kanilang likod, oh. Hindi na po ako makapasok doon. Ayan. Yan po ay ito pader ng kapitbahay. So ito ang kanilang bahay, oh. So wala na talagang choice kundi hindi talaga makakatigil dito dahil talagang ayan o, gibana. Tapos yung anak na binata niya ay doon na lang sa kapirasong sulok na yun na natutulog kung sakaling nandito. Doon natutulog sa maliit na space doon sa gilid. Dahil wala na talagang titigilan. Ang bahay nila ay tagpi-tagping yero na butas-butas talaga. So ito na lamang talagang may mga tagpi, may mga butas. Pero itong side na ito siguro, ito ang walang tulo. Ano nay? Dito sa side na ito walang tulo. Naku, paano pagka halimbawa pong malakas ang ulan? Ito po, ganito ang kalagayan nila dito. Hindi ako makapaniwala. Nandito na rin instead na itong kanilang mga gamit ay doon ilalagay sa kusina sana. Kaya lang, wala silang paglalagyan doon dahil talagang gibana yung kanilang bahay. Pero ito pong lupang ito, itong bahay na ito, inyo talaga? Ang lupa ho hindi amin, ang bahay amin. Ang bahay lang ang inyo. Ang lupa po, kanino? Nabili na ho nito, T. Lamberto. So paano po kung paalisin kayo dito? Di ba balik ho doon sa bahay doon? Yun ay inyo talaga? Ha? Inyo talaga yun? Oo. Ginawa ko yun ng mister ko bago namatay. Ayun. Yun ang inyong bahay talaga. Yun nga lang, medyo nahihirapan kayo doon dahil pababa, po, medyo malayo-layo. Ayun. So yung pala namang yung bahay doon ay yun ang kanila talaga. Ito ay may ibang may-ari nitong lupa, pero sila ay tumitigil dito habang hindi pa sila pinapaalis. Di pa raw naman sila magpapagawa kaya hindi pa kami pinaalis. So ang mga bata ay may pasok. Pumasok ko yung dalawa. Opo. Ako, Diyos ko Lord. Ayan, nay, ako kaya pumunta pati dito ay gusto ko lang talagang hindi ko kasi alam tong bahay ninyo. Kaya ako ay sabi ko, nasaan na ba? Narinig ko lang doon. Sabi, wala na doon si Utay. Kinuha ng nanay niya. Dahil wala nga mag-aasikaso doon, nahihirapan si nanay. Siguro nga, sabi ko, nahihirapan pumunta na doon. Yung TV niyo, gumagana yan? Hindi na. Yun naman pala, hindi na gumagana. So, pwede na tanggalin siguro yan. Para lumuwag kayo dito. Para yun ay maging makaanuhan nyo. Ayan. Ayan, nanay. Ako iupo rin ni sandali, ha. Kaya po ako pumunta rito kasi po ay may nagpaabot po ng tulong para kay Ate Utay. Napanood po siya sa vlog. May nagbigay po ng 700 si Shaina Gabriel po. Shaina Gabriel nagbigay po ng 700. So saktuhin ko lang pong 1,000 para may mabili kayo. Nakita ko naman meron kayong bigas. So ibili nyo po ng gatas ulit sa Ate Utay. Marami yung gatas. Meron pa pong gatas. Yung dinala ko po ay hindi pa nauubos. Yun yung bagong bigay. Bago na po. May nagbigay. Yung mga nasimba na madre. Aha. Ay may dalawa silang gatas at saka tinapay na ganyan. Opo. Ayun, ako lampas na. Tinawag ako ng madre. Opo. Nanay, halika. Hindi ako bumalik ho. Hindi yun. Binigyan ako. Sabi ko salamat.
Ay siya, sige po, eto po Nay. Galing po kay Shaina Gabriel. 700 ni Shaina Gabriel. Ginawa kong 1K para may mabili pa rin si nanay. Bilhan nyo po ng sabaw si Ate Utay ho, para pagkain ay may sabaw, may ano, mga gulay. Meron na dyan sinigang na baboy. Ayun, oho. Ayan. Bago umalis yung ang apo ko eh. Sabi ko, bago kayo mag-alis, ano kayo magluto muna at dako mo rin magluto dyan sa rice cooker. Opo nga. Ayan. Ayan po, naibigay ko na po yung bigay ni Shaina Gabriel. Pasensya na lang kung medyo na delay kasi sobrang dami ng ginagawa, sobrang busy. Ayan, naibigay ko na po kay nanay. Si nanay po ay nanay ni Ate Utay. Ayan po si Ate Utay nandito sa gilid. Parang Diyos ko Lord. Ayan. Para po, inuulit ko po para po sa mga nakakaluwag-luwag dyan, yung makakakita dito sa video. Baka po sakaling meron kayong extra o yung gusto nyo pong makatulong. Ayan, muli po ako'y nananawagan. Baka po pwedeng maglambing sa inyo. Baka po naman pwede nating mabigyan ng maayos na higaan sa Ate Utay. Para po hindi din nakasiksik po dito sa halos nasa ilalim na siya nitong upuan na higaan niya. Kasi ayaw daw humiga dito kasi ito mga unan nga ito pero matitigas siya. Matitigas na unan. Tapos siyempre hindi pantay-pantay yan dahil ayan may spacing. So siguro nahihirapan yung likod niya at saka naiinitan. Kaya mas gusto niya doon sa baba. Kaya baka po sakaling meron pong mas mabubuting kalooban dyan na makakapagpaabot po ng tulong dito sa higaan man lang ni Ate Utay. Ito pong bahay pero hindi pa naman kayo paalisin dito. Kung sakali po halimbawa meron pong mabuting kalooban na magsabi na papaayos ko yung bubong para hindi ganyan, okay lang naman po kaya sa may-ari. Hindi ko po alam. Yun nga baka mas maganda kung yung bahay nyo doon mismo ang maayos. Kasi po yun maluwang yun Kung lilinisin lang po ng maayos, malawak naman po yun Hindi ko naman nalilinis pag hindi ko makapunta nga walang kasama. Oo nga, hindi. Mga anak nyo, yung anak niya. Si Grace naman ay malakas. Ay ano po napasok. Ay hindi naman siguro po araw-araw may pasok. Araw-araw ho yun. 4 na Biyernes lang wala. Ayun po, pag Biyernes, baka pwede pong magtulong-tulong sila ni na malinis yung bahay. Ayan. Okay, at ako po ay lalabas na kasi ayan. Si Ate Utay, nakakain na po ng tanghalian, hindi pa nakakain. Kumain na ho yan. Tanghalian po? Anong oras lang? Ako pumunta ng pinakain ko. Pag magdating ko, nadating kayo, tapos na ho siyang pinakain. Kayong pinakain nyo. Sayang, hindi ko na timing na kumakain si Ate Utay. Paano po pag pinapakain nyo, nakahiga din na ganyan? Naupo po siya. Ay, nakakaupo naman po siya. Ayun. Ano pa, nakasandal dito? Pero kung gugustuhin niya po, halimbawa gusto niyang lumipat dito, makakalipat po siyang mag-isa. Ay, hindi po kaya. Aalalayan talaga. Pero kayo, kaya niyong alalayan siya na kambawan lilipat, hindi rin. Hindi ko kaya. Kailangan bubuhatin talaga. Ayun. Pero pag uupo siya, iuupo nyo. Ayun, kailangan kayo ang mag-uupo. Kaya nyong iupo. Mamaya uupo yan. Opo, kaya nyo pong, kumbaga nakakaya nyo naman po. Pag iuupo nyo at pakakainin, nakakaya nyo naman. Ayun. So, ayan si nanay po ay, ilang po taon na kayo? 74 po. 74 years old na po. At si Ate Utay po, ilang taon? 48. 48 na. Ayan, isang 74 years old na nanay,
may alagang 48 years old na PWD na anak niya. Yan po ay hindi dating ganyan. Siya po ay may mga anak at may asawa siya dati. Yun nga lang po na mayapa na yung asawa niya. Ayun, ang mga anak naman po niya ay yung dalawa ay may pamilya na. Dalawa nga ba ang may pamilya o tatlo? Sa ano? Yung mga anak niya po. Wala ba nung anak yung kundi isa? Yung si Grace lang. Ay yung pong sa una. Dalawa po, isa yung nasa Quezon. Si Marlon po yung siya. Opo, ibig sabihin dalawa lang yung sa una niya. Yung isa nasa Quezon may pamilya na. Oh. Yun ang tatay ni Aaron. Wala ko, pinalayas ko yun. Kasi tamad na tamad. Pinapakain ko naman. Sabi ko, galing akong palengke. Hoy, pakiprito mo tong ulam. Mataki napapagod na. Alam niyo ginawa, lumayas, nagpunta sa Peryaan. Oo. Eh, ako'y nainis eh. Ay, ibig sabihin, wala siyang asawa. Sino? Yun pong anak nyo. Sino nga? Yung nanay ni, ano ba ang anak nyo? Yung nanay ba ni Aaron o tatay? Tatay ko yun. Tatay. Wala pong asawa yon. Hindi ko alam kung may asawa na ngayon. Pero nung nandito sa inyo, walang asawa. Sila lang mag-ama. Ngayon, sabi nyo nga, tamad, hindi tumutulong sa inyo, pinaalis nyo, doon na papunta sa Quezon. So, hindi nyo na alam ngayon kung may asawa o wala. Ayun. Ayan, kaya pala nasa kanya ang apo niya, si Aaron, kasi yung tatay nga daw ay pinaalis niya dito. At yun nga pa, siguro hindi nga pero mabuti na lang may Marlon kayo na masipag at siya yata ang nagpo-provide sa inyo dito ng mga kailangan nyo. Tama po, si Marlon po ay may nagtatrabaho. Ayun. Sa barangay po siya. Ano po ang trabaho niya sa barangay? Naglilinis po sila doon. Apo. Tapos po, pagkakalinis ko nila, mga nag-upo sila. Pagdating ng tanghali na, magluluto sila, nagkakain na sila. So, tapos ang dinig ko po, meron pa siyang sa palengke. Pag Sabado po, nagkatulong siya nung taga-Cebu. Opo, katulong sa palengke. Ayun, kaya kahit papano na meron siyang kinikita, yun ang nagpapaaral kay Grace. Ayun. Mabuti lang. Sana nga si Grace ay makatapos. At, Third year na po siya. Opo, sana makatapos si Grace. Ayan na. Naiyak nga po. Sabi nanay, mapapatigil ba ako? Sabi ko, tanong mo sa kuya mo kung kaya niyang pag-aralin ka. Sana. Ay, patatapos na naman itong third year, di ba? Sa susunod, fourth year na siya. Sa susunod na school year. Ayan, yung pong anak ni Ate Utay na babae na nag-aaral ay third year college. Ngayong susunod na pasukan po ay fourth year na. Yun nga, ang sabi nga ni nanay, nagtatanong nga daw yung anak niya kung yung apo niya kung mapapahinto daw ba siya ng pag-aaral. Dahil nga si papa niya ay namayapa, yun ang may kinikita kahit papano sa pag-ice cream. Ayan, ay di sana naman po makayanan ni Marlon. Ano po? Ayan, sige po nay, ako po ay aalis na at para si Ate Utay ay makapagpahinga na din at baka makakatulog. Sige po nay. Thank you rin po. Ayan, maraming salamat ulit Shaina Gabriel. Thank you sa pinaabot mong tulong. And ayan po, munting hiling po ng nanay ni Ate Utay, sana po ay may magpagamot para sa kanyang anak. Okay po. Nay, dito na po ako. Sige po, salamat. Ayan nandito ako sa harap ng bahay nila at ayan, eto lang, ganito lang kalaki yung bahay nila. Yan at saka hanggang dito. So siguro nga ito yung mga 5 meters. Hello po. Mga 5 meters nga itong haba nito. At ayan yung bubong, kita nyo naman yung bubong. Inanuhan lang, pinatungan lang ng mga mabibigat na mga bato,
bato at kung ano-anong nakapatong sa bubong para hindi malipad ng hangin. Tapos ang dingding nila ay mga yero. Ayan. Sana po may makatulong. Lalo na pong parang mas lalo na pong naging hindi maayos ang kalagayan ni Ate Utay ngayon. Unang-una yung kalagayan niya, yung physical na kalagayan niya. At pangalawa po, yung kanilang tinitigilan ngayon ay mas naging mas hindi maganda kaysa kumpara nung una. Kasi nung una medyo maluwag-luwag pa nung una, although masikip din, pero mas maluwag pa, mas masikip yung tinitigilan nila ngayon. So ayun, nagsisikipan dibdib ko, nahihirapan akong tingnan kasi yung kalagayan ni Ate Utay. Ayan, muli po maraming salamat po sa mga makakakita nitong vlog na ito, and sana po ay muli po nating tulungan si Ate Utay. Sana po may makatulong para naman maging medyo mas maginhawa ang pakiramdam ni Ate Utay. Okay, thank you po ulit, and shout out po dyan sa inyong lahat, sa lahat ng teams, Team Mayor, Team Kasangga, Kalembang Boys, shout out. Yan, nandito na ulit ako sa plaza. Doon lang naman ang bahay nila, oh. Dito lang ang plaza, dito lang ang Central Terminal. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Sir Randy Bautista, shout out, salamat. Pare ko, shout out dyan. And sa iba pa, ayan, hindi ko na kayo masi-shout out lahat kasi ako'y hinihingal na. At hanggang dito na lang po, mag-e-end na po ako dito at sobrang haba na nito. Maraming salamat po ulit. Bye bye na po, and God bless. Ingat po tayong